TV. Manuel Bennett. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 571, Kabanata 571, Isang Suntok. Mas lalong tumawa si Saturday Yake, kawili-wili, napaka-interesante. Kayong mga martial artist ng East Nation ang pumatay sa delegasyon ng ating Elephant Country Martial Alliance, ang pumatay sa ating alliance leader. At ngayon, naglakas loob kang pumunta sa aming bansa ng mga elepante para mangasar, ang laki ng kutob mo. Pero, ayos lang din naman, dahil nandito ka na, pwede na kitang pilayin at ilabas ang galit ko para sa ating Elephant Country Martial Arts World. Gusto mo ba kaming pilayin gamit lang ang lakas mo? Hindi napigilan ni Manuel Bennett ang matawa. Ngayon niya lang naramdaman ang cultivation ng lalaking ito, isa lamang siyang great master mid-stage. Hindi niya talaga alam kung saan nakuha ng lalaking ito ang lakas ng loob para sabihin ang mga ganoong bagay. Bata, anong tinatawa-tawa mo dyan? Malamig ang mga mata ni Saturday Yake, sa tingin ba talaga ninyong lima ay kaya niyong balikterin ang sitwasyon? Itinuro ni Manuel Bennett si Reginald Weston at nagtanong, kilala mo ba kung sino ang ginoong ito? Sino siya? Mukhang mapanghamak si Saturday Yake, kailangan pa bang makilala ng isang matayog na Bloody Fist King na tulad ko ang isang hamak na tao? Hinaibot ni Manuel Bennett ang gilid ng kanyang bibig, Kuya Sean, tinatawag ka ng lalaking ito na walang kwenta. Tiningnan ni na Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates si Saturday Yake na parang isa itong tanga. Gayunpaman, naunawaan din nila na malamang na hindi nakilala ni Saturday Yake si Reginald Weston. Kung hindi, maglalakas loob ba siyang sabihin ang ganoong bagay ng may 100 tapang? Umiling si Reginald Weston na may mapait na ngiti, saka nagkibit balikat, maraming eksperto sa ating silangang bansa, totoo na isa lamang akong hamak na tao. Tama na ang kalokohan. Itinaas ni Saturday Yake ang kanyang ulo, lumapit kayong lima sa akin ng sabay-sabay. Hindi hihigit sa 5 suntok ang kailangan ko para matamba ka. Coach, ipakita mo ang ilang kulay sa mga taga-silangang bansa. Ipaalam mo sa kanila kung gaano ka kalakas. 5 tao mula sa East Nation ang naglakas loob na pumunta rito at sirain ang ating lupain, hindi talaga nila alam kung paano mabuhay. Mas mabuting tumawag na lang tayo ng doktor ng maaga, medyo magiging abala kung mamamatay ang 5 lalaking ito dito. Hari ng boxing! Hari ng boxing! Hari ng boxing! Sumigaw ang lahat ng mga disipulo sa Martial Arts Hall, ang kanilang mga mata ay puno ng pangungutya at panlalait nang tumingin sila kay Manuel Bennett at sa apat pa. Tumingin si Manuel Bennett kay Saturday Yake at walang pakialam na sinabi, hindi na natin kailangang kumilos lahat, sobra na akong mag-isa. At saka, sabi mo kaya mo kaming pabagsakin sa 5 suntok lang. Hindi ko kailangan ng 5 suntok, kaya kitang pabagsakin sa isa lang. Sabi mo matatalo mo ako sa 1 suntok lang. Biglang tumawa si Saturday Yake, sige, bata, gusto kong makita kung paano mo ako matatalo sa 1 suntok lang. Kasabay nito, itinuro ni Saturday Yake ang battle stage na hindi kalayuan, saka mayabang na sinabi, bata, gusto mo bang umakyat sa entablado? Hindi mo na kailangang pagdaanan ang hirap na yan. Umiling si Manuel Bennett, ayos lang dito, 1 suntok lang naman talaga. Ang pangungusap na ito ay labis na ikinagalit ng mga disipulo ng Martial Arts Hall na halos magliyab ang kanilang mga mata. Coach, dapat mo talagang bugbugin ang batang ito. Siguraduhin mong bugbugin mo siya hanggang sa lumuhad siya at magmakaawa, habang nagmamadaling agawin ang ngipin niya sa lupa. Sunod-sunod na sumigaw ang mga disipulo. Matinding tinitigan ni Saturday Yake si Manuel Bennett, bata, kung hindi kita kayang pilayin, hindi ako magiging karapat-dapat na mapunta sa Elephant Country Martial Arts World. Sa sandaling bumagsak ang mga salita. Humakbang pasulong si Saturday Yake at direktang sumugod kay Manuel Bennett. Habang papunta kay Manuel Bennett, sumabog ang kanyang momentum at lalong sumidhi ang kakilakilabot. Pero, si Manuel Bennett ay nakatayo lang na hindi gumagalaw, kalmado at mahinahon ang kanyang ekspresyon. Pinagsalikop ni na Reginald Weston, Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates ang kanilang mga braso, pinapanood ang eksena ng may interes. Sa isang iglap,
Malapit si Saturday Yake kay Manuel Bennett, at pagkatapos, sa isang pag-ikot ng kanyang kamao, sinuntok niya ito. Ang suntok na ito ay napakalakas, na may nakakatakot na kapangyarihang pumatay at mapanirang puwersa. Isang kaluskos pa nga ang umalingaw sa hangin. Saktong pagdating ng suntok ni Saturday Yake. Dahan-daang itinaas ni Manuel Bennett ang karatula na hawak niya, marahas na inalag ang kanang braso. Agad na nabasag ang makapal na tabla na kahoy, at naging mga kalat na lumulutang sa hangin. Matapos basagin ang tabla, hinuyam ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay, hindi man lang ginamit ang kanyang truth chi, ginamit lamang ang kanyang pisikal na lakas, at sumuntok pataas para salubungin ito. Nang makitang naglakas loob si Manuel Bennett na kontrahin ang suntok ni Saturday Yake, labis na natuwa ang mga disipulo sa martial arts hall. Sigurado silang mababali ang braso ni Manuel Bennett sa suntok ni Saturday Yake. Sa isang iglap, bam! Tunog! Malakas na nagbanggaan ang dalawang kamao, at sumabog ang isang malakas na tunog. Putok-putok-putok. Ang makakapal na tabla na kahoy sa ilalim ng kanilang mga paa ay agad na nabasag at lumipad pataas. Akala ni Saturday Yake ay mapapatay ng suntok na ito ang isa sa mga braso ni Manuel Bennett. Pero sa sandaling iyon ng banggaan, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay napalitan ng gulat, na may bahid ng matinding takot sa kanyang mga mata. Paano naging ganito kalakas ang batang ito? Minsan na siyang nakipaglaban sa mga pagan ng Elephant Country Martial Alliance leader. Napakalakas ni Pagans, at hindi niya nakayanan ang kanyang mga suntok. Pero ngayon, pakiramdam niya ay mas malakas pa ang suntok ng batang ito, na higit pa sa mga pagano. Susunod na segundo. Arg! Isang malungkot na sigaw ang pinakawala ni Saturday Yake at napatalsik siya pabalik. Kasabay ng isang boom, sumalpok siya sa isang pader. Nang dumulas siya sa lupa, bumukas ang kanyang bibig, at dumura siya ng isang subo ng dugo bago nawalan ng malay. Kusina. Maraming disipulo ang gulat na sumigaw at tumakbo palapit. Matapos suriin ang katawan ni Saturday Yake, ang kanilang mga mukha ay namutla ng husto. Anong nangyari kay Coach? Ayos lang ba siya? May nag-aalalang tanong ng isang tao. Sumagot ang isang disipulo, ang kanang braso ni Coach ay ganap na nabali, at ang mga buto at meridian sa kanyang katawan ay nabali rin. Ano? Paano nangyari yun? Binasag ng batang ito ang mga buto at meridian ng Coach sa isang suntok lang. Nagbibiro ka ba? Sino ang batang ito? Paano siya naging ganito kalakas? Pinasabog niya ang Bloody Fist King sa isang suntok lang. Lahat ng mga disipulong naroon ay natigilan at nagalit, habang nakatingin kay Manuel Bennett nang may takot sa mga matang iyon. Dahan-daang binawi ni Manuel Bennett ang kanyang kamao at walang pakialam na sinabi, iyan pala ang lakas ng Bloody Fist King. Masyadong mahina, sadyang masyadong mahina. Gitling-gitling. Lahat kayo, sabay-sabay natin siyang pabagsakin. Paghihiganti para sa Coach. 12 ng mga disipulo sa martial arts hall ang galit na sumigaw at sumugod kay Manuel Bennett at sa kanyang mga kasama. Ikinumpas ni Manuel ang kanyang kamay, Lily Tisdale, Barden Bard, Frojna Bates, sige na at lumaban kayo. Iligtas ninyo sila. Oo. Tumugon si Lily Tisdale at ang iba pa, at pagkatapos ay sumugod ng mabilis. Kumatok, kumatok, kumatok. Bam bam bam. Biglang sumabog ang mahinang tunog ng pagsalpok at mga pagsabog. Isang magulong labanan ang sumiklab. Gayunpaman, tumagal ito ng wala pang 10 minuto. 12 ng mga disipulo sa martial arts hall ang natamba sa lupa, mga bagbog at pasa, habang umuungol sa sakit. Nang hindi sumusulyap sa mga lalaking ito, ikinumpas ni Manuel Bennett ang kanyang kamay at sinabing, tara na, pumunta na tayo sa susunod na martial arts hall. Pagkatapos, mabilis na nilisan ni Manuel Bennett at ng kanyang mga kasama ang Fist Soul Martial Arts Hall at nagtungo sa susunod. Kasabay nito, punong himpilan ng alyansa ng martial arts sa bansa ng Elephant. Malawak ang lugar dito, na may maraming natatanging mga gusaling istilong Elephant Country. Sa sandaling ito, sa isa sa mga pasilyo, ang silid ay maliwanag at puno ng mga tao.
Ang taong nakaupo sa pangunahing upuan ay isang kayumangging lalaki, matipuno, at nasa katanghaliang gulang. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay ang vice-leader ng Elephant Country Martial Alliance, si Rage Battlehammer King Botar. Sa magkabilang gilid niya ay ang mga nakatataas na miyembro ng Elephant Country Martial Alliance. Umungol si Botar, sobra na tayong binubuli ng East Nation Martial Arts Alliance. Pinatay pa nga nila ang ating delegasyon ng Elephant Country Martial Alliance at ang ating pinuno. Kailangan nating maghayganti. Kailangan nating maghayganti. Kailangan nating ipaalam sa East Nation Martial Arts Alliance ang ating kapangyarihan. Lalo na ang pumatay sa ating pinuno, dapat siyang pagpira-piresuhin. Sumigaw din ang mga matataas na miyembro bilang tugon. Kabanata 572, Kabanata 572, bisitahin ang pinto. Sa oras na ito, sumimangot ang isang mataas na miyembro at nagsabing, gayunpaman, pangalawang pinuno, hindi natin maaaring maliitin ang East Nation Martial Alliance. Maaaring mahirap para sa atin na supulan ang East Nation Martial Alliance ng mag-isa. Naisip ko na iyan. Itinaas ni Botar ang kanyang kamay at sinabing, inimbitahan ko na ang nangungunang master ng Elephant Country at ang tatlong nangungunang master mula sa Third Nation Martial Alliance para tumulong sa atin. Lahat kayo, pumunta kayo rito at makipagkita sa inyong lahat. Bago pa tuluyang hamina ang boses niya. May isang grupo ng mga tao na pumasok mula sa labas. Nangunguna sa daan ang isang matandang lalaki na matangkad at balingkinitan, may uban na buhok, makikitid na mga mata, at may hawak na pilak na mahabang sibat. Ang matandang lalaking ito ang numero 1 amo ng Elephant Country. Hari ng sibat na dragon na pilak, mga tonyo. Kasunod ni Tony's ang isang matangkad at balingkinita na matandang monghe, isang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na may magaspang na anyo, at isang napakaganda at maalab na babae. Ang tatlong ito ang mga nangungunang master ng Third Nation Martial Alliance. Banal na monghe na may libo kamay, Roger Jacob. Hari ng digmaang itim na tigre, Sherek. Santo ng liwanag ng buwan, Polonia. Kahit sa loob ng buong Third Nation Martial Union, ang kanilang lakas ay maaaring mapabilang sa top 10. Sa likod nila ay nasa 12 miyembro ng Third Nation Martial Union, pawang mga kilalang powerhouse. Lahat kayo, maupo kayo. Itinaas ni Botar ang kanyang kamay ng may ngiti. Tumanggaw sina Tony's at ang iba pa at umupo na sa kani-kanilang mga upuan. Nang makaupo na ang lahat, sinabi ni Botar, inaanyayahan ko ang lahat ng nandito na pag-usapan ang pakikitungo sa East Nation Martial Alliance. Tunay nga silang mapot, ang pinuno ng ating alyansa ay naghahanap lamang ng hustisya para kay Lady Lisa ng Dragon, ngunit sa huli ay pinatay nila siya. Malinaw na hindi kami sineseryoso ng East Nation Martial Alliance, ang Elephant Country Martial Alliance. Buong pagmamalaking sabi ni Tony's, Botar, makakaasa ka, sa pagkakataong ito ay sasamahan kita sa East Nation Martial Alliance Headquarters at sisiguraduhin kong matapakan natin sila. Hindi maaaring mamatay ng walang kabuluhan ang ating pinuno ng Elephant Country Martial Alliance. Kailangan nilang pagbayaran ito ng malaki. Sabi ni Botar, mas gamaan ang loob namin kapag nandito ka, Ginoong Tony's. Hari ng digmaang itim na tigre, sabi ni Sherek sa magaspang na boses, Mr. Botar, ang ating Third Nation Martial Alliance ay kakampi ng inyong Elephant Country Martial Alliance. Ngayong namatay na si Mr. Pagan sa kamay ng East Nation Martial Alliance, natural lang natutulong tayo. Thousand-handed Divine Monk, tumanggo rin si Roger Jacob, dapat tayong bigyan ng paliwanag ng East Nation Martial Union. Dapat nilang isuko ang mga mamamatay tao at hayaan natin silang hawakan sila. Tumawa si Botar at sinabing, sa pagkakataong ito, dahil nagkakaisa na ang ating Elephant Country Martial Alliance at ang inyong Third Nation Martial Alliance, ang East Nation Martial Alliance ay yumuyuko na lamang sa atin. Botar, kailan tayo aalis? Nagtanong si Tony. Hindi natin pwedeng patagilan ito ng matagal, sabihin na nating bukas. Sumagot si Botar, saka nagpatuloy, ngayon, pag-usapan natin kung paano haharapin ang East Nation Martial Alliance.
Sa sumunod na 2 oras, pinag-usapan ni Butter at ng iba pa ang kanilang mga plano. 2:00 na ng madaling araw nang matapos ang diskusyon. Sabi ni Butter, lahat kayo, tumigil muna tayo sa pag-uusap dito, bumalik na muna kayo at magpahinga ng mabuti, at pagdating ng bukang liwayway, aalis na tayo. Sige. Tumanggo sina Tonys at ang iba pa. Gayunpaman, sa sandaling ito lamang. Isang mabilis na sigaw ang nagmula sa labas. Pangalawang pinuno, may problema. Isang disipulo ng Elephant Country Martial Alliance ang sumugod palapit. Anong nangyari? Kumunat ang noo ni Butter at nagtanong. Dali-daling sumagot ang disipulo, ngayon lang, nakatanggap ako ng mensahe. 5 tao mula sa East Nation ang dumaan sa 13 martial arts hall ng ating Man City. Lahat ng mga hallmaster ng 13 martial arts hall ay nawalan ng kontrol. Ano? Biglang nagbago ang mukha ni Butter, at tumayo siya ng diretso, nagsasabi ka ba ng totoo? Nagulat din ang iba, halatang gulat na gulat sa balita. Tumanggo ang disipulo, pangalawang pinuno, nagsasabi ako ng totoo. Galit na galit si Butter at pinagalitan, sa 5 tao lang ng East Nation, kaya na nilang walisin ang 13 martial arts hall natin sa Man City. Imposibleng mangyari ito. Malamig na tanong ni Tonys, sigurado ka bang 5 lang ang taga-East Nation? Sumagot ang disipulo, oo, iyan ang sabi ng mga tao mula sa 13 bulwagan ng martial arts. Napakurap si Tonys, hindi ko inaasahan na bago tayo kumilos, sila ang unang dumating sa pinto natin. Mukhang martial artists ang 5 taong ito sa East Nation, at tiyak na hindi mahina ang kanilang lakas. Mabuti na lang at dumating sila. Naikuyom ni Butter ang kanyang mga kamao at marahas na sinabi, dahil dumating na sila, huwag na silang bumalik. Hindi nawala ang boses. Bigla na lang may mga sigaw na narinig mula sa labas. Anong nangyari? Maaari kayang dumating na ang 5 taong iyon mula sa East Nation. Dahil nandito sila, patayin mo sila. Tumayo ang lahat ng tao sa bulwagan at sumigaw. Dumampot si Butter ng 2 higanteng martilyo at umungal, Tara, lumabas tayo at tingnan natin. Di nagtagal, sa pamumuno ni Butter, isang grupo ng mga tao ang nagmamadaling naglakad patungo sa labas ng bulwagan. Nang makarating sila sa plaza sa labas, nakita nila ang daan-daang tao na nakahiga ng paalang at patayo sa plaza, lahat ay umiiyak sa sakit. Ang iba pang mga disipulo ng Elephant Country Martial Arts Alliance ay nakatingin sa 5 taong nasa harap ng may takot, hindi nang ahas na lumapit muli sa kanila. Ang 5 ito ay sina Manuel Bennett, Reginald Weston, Lily Teasdale, Barden Bard, at Progna Bates. Talagang may lakas ng loob kayong mga taga-East Nation, nasisipain ang ating mga martial arts hall sa Man City at pupunta pa sa ating Elephant Country Martial Arts Alliance headquarters. Umungol si Butter habang naglalakad patungo sa grupo ni Manuel Bennett na may 5 miyembro. Sumunod sina Tonys at ang iba pa. Walang pakialam na nagsalita si Reginald Weston, Butter, ang tagal nating hindi nagkita. Nang marinig ang boses na ito, nanliit ang mga mata ni Butter, at bumulalas siya, Reginald Weston. Nakilala niya si Reginald Weston noong mga palakaibigang aktibidad sa pagitan ng East Nation Martial Arts Alliance at ng Elephant Country Martial Arts Alliance, kaya natural lang nakilala niya ito. Pangalawang pinuno, sino si Reginald Weston? Naguguluhan na tanong ng isang hindi nakakakilala kay Reginald Weston. Same time na sinabi ni Butter, si Reginald Weston ang General Alliance Master ng East Nation Martial Arts Alliance. Sa sandaling sinabi ito, biglang namangha ang mga hindi pa nakakakita kay Reginald Weston. Diyos ko, siya ang General Alliance Master ng East Nation Martial Arts Alliance. Hindi ko inaasahan na ang General Alliance Master ng East Nation Martial Arts Alliance ay ganito pala kabata. Napakabatang general ng Alliance Master, sa palagay ko ay hindi kayang maging ganoon kalakas ang kanyang lakas. Maraming tao ang sumigaw, at may bahid ng paghamak ang lumitaw sa kanilang mga mata. Nakatitig ng mabuti si Butter kay Reginald Weston. Sa katunayan, hindi niya alam kung gaano kalakas si Reginald Weston,
dahil hindi niya ito nakitang kumilos kailanman. Malamig niyang sinabi, Master Weston, pinangungunahan mo ang isang grupo papunta sa aming Elephant Country, sinisiraan mo ang aming 13 martial arts hall sa Man City, at nagdudulot ng gulo sa aming Elephant Country Martial Arts Alliance headquarters. Ano ang kailangan mo? Ano sa tingin mo ang gusto ko? Nagtanong si Reginald Weston bilang tugon, pagkatapos ay malakas na sinabi, hindi pa katagalan, ikaw si Wilson na nakaitim ang damit mula sa Elephant Country na nanggulo sa ating silangang bansa, ngunit pinatay ng ating mga tauhan. Nararapat lang sa kanya iyon. Hindi inaasahan, ang inyong Elephant Country Martial Arts Alliance ay walang hiyang nagpadala ng isang delegasyon upang takutin kami sa aming East Nation Martial Arts Alliance headquarters, pinupukaw kami at pinipilit kaming isuko ang mga tao. Sa tingin mo ba talaga ay madaling apihin ang ating East Nation Martial Arts Alliance? Sa tingin mo ba talaga ay madaling apihin ang ating East Nation? Kabanata 573, Kabanata 573, Iwanan ang iyong buhay. Emph. Malamig nang umisi si Botar, Reginald Weston, kahit ano pa ang sabihin mo, namatay nga ang pinuno ng alyansa namin sa kamay mo, at kailangan mo kaming bigyan ng paliwanag. Paliwanag. Ngumisi si Reginald Weston, anong klaseng paliwanag ang gusto mo? Same time na sinabi ni Botar, ibigay mo sa amin ang mamamatay tao at humingi ka ng tawad. Kung tungkol naman sa pera, hindi natin kailangan yan. Pero kailangan mong mag-alay ng ilang disenteng kasanayan sa paglilinang at martial arts. Bago pa makapagsalita si Reginald Weston, lumabas si Manuel Bennett at sumagot, ang lakas ng gana mo. Ang lakas ng loob mo talagang humingi sa amin ng ilang cultivation skills at martial arts. Ano ba ang ginagawa mo para humingi sa amin ng ganyan? Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka sa aming kabayaran? Galit na galit ang ekspresyon ni Botar habang sumisigaw, bata, sino ka para magsalita rito? Sino ako? Ngumisi si Manuel Bennett at malakas na sinabing, mabuti pa't makinig ka. Ako ang pumatay kay Lady Lisa ng Dragon. Ako ang pumatay sa mga pagano. At ako ang pumatay sa siyam na magagaling na eksperto na sumama sa mga pagano. Ako ang taong hinahanap mo. Ano? Ikaw ba yan? Tinitigan ni Botar si Manuel Bennett, tiningnan ito ng malapitan, at pinagngalit ang kanyang mga ngipin, ikaw ba yung batang nagngangalang Manuel Bennett? Ako yan. Direktang inamin ni Manuel Bennett. Bata, ang lakas ng loob mong sumugod pagkatapos mo silang patayin. Galit na galit si Botar, at mayabang na sinabi, dahil nandito ka na, mabuti pang iwan mo na lang ang buhay mo. Habang nagsasalita siya, nanginag ang katawan ni Botar, at ang kanyang true chi ay sumabog, kumikislap na asul na liwanag habang sumusugod siya patungo kay Manuel Bennett. Tulad ng mga pagan, isa rin siyang strength-type martial artist, kaya bawat hakbang niya ay nababasag ang mga tipak ng bato sa lupa. Habang papalapit siya agad, direktang itinaas ni Botar ang higanting martilyo sa kanyang kamay at ibinato ito sa ulo ni Manuel Bennett. Habang tumatama ang martilyo, sumabog ang hangin at umugang ang puwersa, tumitimbang ng libu-libong libra na para bang madudurog nito ang lahat. Bagamat hindi kasing lakas ng mga pagan ang lakas ni Botar, nasa mga unang yugto pa lang siya ng martial saint at ang kanyang cultivation at lakas ay medyo malakas na. Gayunpaman, sa paningin ni Manuel Bennett, hindi ito sapat para maituring na mahalaga. Sa sandaling malapit na siyang tamaan ng martilyo ni Botar. Nanginag ang buong katawan ni Manuel Bennett nang sumabog ang kanyang true chi at diretso siyang umikot at sumuntok. Sa isang iglap, humabog. Bumangga ng malakas ang kamao niya sa martilyo, na nagdulot ng isang napakalakas na pagsabog. Kumislap ang liwanag, sumigla ang true chi, at nakasisilaw na kinang ang naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihang pumatay, kapangyarihang mapanira, at puwersang pangwasak. Sumabog sa ere ang mga tipak ng bato sa lupa, ngunit nabasag din ng kumakalat na true chi. Kahit nakakatakot ang martilyo ni Botar, madali pa rin itong naharang ni Manuel Bennett. Nang makita ito, nagulat ang mga disipulo ng Elephant Country Martial Alliance. Bago pa makapag-react ang lahat,
Nanginig ang kanang braso ni Manuel Bennett at nagpakawala siya ng isang matunog na ungol. Lumayas ka. Isang napakalaki at makapangyarihang puwersa ang biglang sumiklab, bumuhos sa Botar. Puro, boom, at tunog ng pagsabog lang ang naririnig. Sumabog ang bakal na martilyo ni Botar na hawak niya, at naging isang tumpok ng mga scrap metal. Kasabay ng isang masakit na sigaw, si Botar ay napalipad. Lumipad siya pabalik ng mahigit 30 metro at malakas na bumagsak sa lupa. Nabasag ang buong kanang braso niya, at naging bunton na lamang ng duguan. Nang makita ang suntok ni Manuel Bennett na dumurog sa martilyo at kanang braso ni Botar. Nanginginig sa takot ang lahat ng mga disipulo ng Elephant Country Martial Alliance na naroon. Paano naging ganito kalakas ang batang ito? Napapatalsak ang bise-pinuno sa isang suntok lang at napipinsala ang braso nito. Maaari kayang ang pinuno ng alyansa at ang siyam na magagaling na eksperto ang talagang pinatay ng batang ito. Gulat na sigaw ng mga disipulo, ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Noong una, hindi sila naniwala na pinatay ni Manuel Bennett ang pinuno ng alyansa, ngunit ngayon ay naniwala na sila. Baho mong anak, ako ang unang amo ng Elephant Country, at ngayong gabi, kukunin ko ang buhay mo. Hari ng sibat na dragon na pilak. Sigaw ni Tony, hawak ang isang pilak na baril at baliw na sumugod patungo kay Manuel Bennett. Habang sumusugod siya, kumikislap ang katawan ni Tony na may nakasisilaw na pilak na liwanag, ang kanyang mga damit ay lumilipad sa hangin, lubhang nakakatakot. Malakas na sabi ni Manuel Bennett, ano ang mahalaga kung ikaw ang unang amo ng Elephant Country? Batang Panginoon, kaya pa rin kitang patayin. Ang sukdulan ng kay-abangan. Umungol si Tony's at itinutok ang kanyang mahabang sibat diretso kay Manuel Bennett. Hoy! Gitling tandang padamdam. Nang tumama ang sibat, isang bagzo ng hangin ang umihip, at biglang sumirit ang True Chi. Umungol. Kasabay ng tunog ng isang awit ng dragon, isang anino ng pilak na dragon ang umungal at sumugod patungo kay Manuel Bennett. Hindi nag-atubili si Manuel Bennett at inikat ang isa pang kamao para gumanti ng atake. Umungol. Isang kamao ang itinapon, at ang mga dragon ay umungal at umalangaw-ngaw. Isang anino ng gininto ang dragon ang pumihil at umungal sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Sa isang iglap, bomb! Tunog. Nagbanggaan ang kamao at sibat, nagbanggaan ang gininto ang anino ng dragon at pilak na anino ng dragon, at isang mahina at dumadagandong na tunog ang sumabog. Sa komprontasyong ito, lubos na naramdaman ni Manuel Bennett ang cultivation ni Tony. Hindi niya inaasahan na ang cultivation ng matandang lalaki ay makakarating sa Martial King Realm. Gayunpaman, kahit na ganoon, hindi pa rin nakaramdam ng anumang banta si Manuel Bennett. Hanggat hindi sila mas malakas kaysa sa Martial King Realm, wala siyang pakialam. Umalis ka rin sa daanan ko. Umungol ng malakas si Manuel Bennett, nanginginig na naman ang kanang braso niya. Ang kapangyarihan at tunay na chi ng isang malailog na lakas ay sumabog at sumugod ng mabilis patungo kay Tony. Damugong. Isang sunod-sunod na pagsabog na nakakapangilabot sa mundo ang umalangaw-ngaw. Ang nagbabanggang anino ng gininto ang dragon at anino ng pilak na dragon sa kalangitan ay sabay na sumabog at naglaho. Nako! Napasigaw din sa sakit si Tony's, at ang taong may hawak ng baril ay lumipad palabas. Bahagya namang napatitag ni Tony's ang kanyang katawan matapos lumipad ng mahigit 10 metro ang layo. Kahit hindi napinsala ni Tony ang suntok na ito, nakaramdam pa rin siya ng sakit at pamamanhid sa kanyang braso at ang kanyang chi at dugo ay tumataas. Tinitigan niya si Manuel Bennett nang may pagtataka at galit na sumigaw, paano ako mapipigilan ng isang walang kwentang batang tulad mo? Mayroon ka rin bang Martial King Realm cultivation? Imposible, imposibleng mangyari ito. Matandang lalaki, masyado kang madaldal. Malakas na sigaw ni Manuel Bennett, gumalaw ang kanyang katawan at nag-iba siya bilang isang liwanag na kasing bilis ng kidlat, baliw na sumugod patungo kay Tony's. Bata, hindi ako makapaniwalang hindi kita kayang patayin. Umungol din si Tony's at naging isang pilak na anino, sumugod patungo kay Manuel Bennett.
Sa pagkakataong ito, tumayo si Butter mula sa lupa at sumigaw, "Ano pang hinihintay ninyo? Patayin ang mga taong ito, ipaghiganti ang pinuno ng alyansa, at ipaghiganti si Grandmaster Dragon Lady Lisa. Patayin!" Mahigit 5,000 disipulo ng Elephant Country Martial Alliance ang umungal, inatake sina Reginald Weston, Lily Teasdale, Barden Bard, at Progna Bates. Sumali rin sa pagsalakay sina, libong maestro ng Zen, na si Roger Jacob, hari ng digmaang itim na tigre, na si Sherik, at, santo ng liwanag ng buwan, na si Polonia. Ha ha ha! Tumawa ng malakas si Barden Bard, ang kanyang mukha ay nasa sabik, "Buddha, sa wakas ay makakagawa na ulit ako ng malaking ingay." Dahil doon, hinawakan ni Barden Bard ang isang dragon pattern Zen stick at sumugod. Sabay-sabay ding sumalakay sina Reginald Weston, Lily Teasdale, at Progna Bates. "Ginoong Tonis, tulungan ko po kayo." Sigaw ni Butter at hinawakan ang isang higanteng martilyo sa kaliwang kamay, sumugod patungo kay Manuel Bennett. Kabanata 574, Kabanata 574, Isang Payaso na Tumatalon. Sa sandaling ito, magkasamang sumugod sina Tonis at Butter papunta kay Manuel Bennett. Habang papalapit sila kay Manuel Bennett, biglang iwinaksi ni Tonis ang kanyang pilak na mahabang baril, at itinutok ito sa dibdib ni Manuel Bennett. Sa kabilang banda, iwinaksi ni Butter ang kanyang higanteng martilyo, at muling itinutok ito sa ulo ni Manuel Bennett. Nakaharap sa magkasanib na pag-atake ng dalawang lalaki. Hindi umiwas o umatras si Manuel Bennett. Ginawa niyang palad ang kanang kamay, hinampas ang paparating na mahabang baril, habang ang kaliwang kamay naman ay bumuo ng kamao, itinutok ang higanteng martilyo. Sa isang iglap, klang klang klang, bam bam bam. Malakas na bumangga ang mga suntok at palad ni Manuel Bennett sa mahabang baril at higanteng martilyo na iwinawagayway ni Tonis at Butter. Umalangaw-ngaw ang mga malalakas na dagandong sa kalangitan sa gabi. Ang True Chi ay biglang sumulpat na parang avalanche, sumusugod sa lahat ng direksyon. Bam bam bam. Sunod-sunod na gumuho ang mga estatwa sa paligid ng plaza, at sunod-sunod din ang pagguho ng mga palasyo. Nagliparan ang mga bato, na puno ng alikabok ang kalangitan, na nagdulot ng lubos na kaguluhan. Akala ni Butter ay masusupol nila ni Tony si Manuel Bennett sa pamamagitan ng pagsasanib puwersa. Gayunpaman, pagkatapos ng sagupaan, napagtanto niya na hindi nila siya mapipigilan. Malakas na tumama ang mga suntok at palad ni Manuel Bennett sa kanilang dibdib matapos nilang pasabugan ang kanilang mga atake. Nako! Kapwa sumigaw ng malungkot sina Tonis at Butter, sabay-sabay na lumilipad pa atras. Habang lumilipad pa atras, si Butter ay dumura ng isang subaw ng dugo, habang may bakas din ng dugo ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Tonis. Pareho silang lumipad ng mahigit 20 metro ang layo bago halos hindi na panatiling matatag ang kanilang mga katawan. May malamig na ngiti sa gilid ng labi ni Manuel Bennett, mabagsik niyang sinabi, "Hindi mo ba ako sinusubukang patayin? Sige, ituloy mo na. Ginoong Tonis, Ginoong Butter, tulungan ko po kayo." Sa sandaling ito, si Moonlight Saint Polonia ay humawak ng isang platinum na espada at sumugod palapit. Sumulyap si Manuel Bennett sa babaeng ito at naramdaman niyang nasa huling yugto na rin ito ng Martial Saint Realm. Seryoso niyang tanong, "Sino ka?" Buong pagmamalaking sumagot si Polonia, "Isa ako sa nangungunang 10 master sa Third Nation Martial Union, Moonlight Saint Polonia. Unyon ng Martial ng ikatlong bansa." Kumurap si Manuel Bennett at sinabing, "Gusto rin bang kalabanan ng Third Nation Martial Union ninyo ang aming East Nation Martial Arts Alliance?" Sumagot si Polonia, "Ang ating Third Nation Martial Union ay kakampi ng Elephant Country Martial Alliance. Ngayong napatay na ninyong East Nation Martial Arts Alliance ang pinuno ng Elephant Country Martial Alliance, natural lang na hindi tayo maaaring umupo at manood na lang." Tumawa ng malamig si Manuel Bennett at sinabing, "Parami ng parami ang mga payaso na tumatalon ngayon. Aba, ngayong gabi ay lilipulin ko kayong lahat ng tuluyan. Patayin."
Umungol sa galit si Tunis at muling sumugod. Sabay ding kumilos sina Botar at Polonia, inatake si Manuel Bennett. Hindi nagatubili si Manuel Bennett, kumislap ang kanyang figura, at sumulong siya upang lumaban. Sa isang kisap mata, agad na napalapit ni Manuel Bennett ang distansya kina Tunis at sa iba pa. Mamatay ka. Papatayin kita. Patayin. Sabay-sabay na umungal sina Tunis at ang iba pa, at naglunsad ng mabangis na pag-atake kay Manuel Bennett. Ipinitik ni Polonia ang kanyang palso, at isang manipis na espadang platinum ang tumarak sa lalamunan ni Manuel Bennett. Sabay na iwinawagayway ni Tunis at Botar ang kanilang mahabang baril at higanting martilyo. Isang Marshall King Realm at dalawang Marshall Saint Realm Master ang nagsanib puwersa, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay napakalakas. Kahit ang isang ordinaryong Marshall King Realm Powerhouse ay hindi kayang tiisin ang kanilang magkasanib na pag-atake. Gayunpaman, hindi pa rin umiwas o umatras si Manuel Bennett, at hinarap ang tatlo ng harapan. Ang isang kamay niya ay bumuo ng kamao, habang ang isa naman ay naging palad, lumalaban, na parang itinutulak ang mga bundok at ilog at winasak ang lupa. Bam bam bam! Kasabay ng sunod-sunod na mga pagsabog na nakakapangilabot sa mundo. Sabay-sabay na lumipad palabas sina Tunis, Botar, at Polonia. Hindi tumigil si Manuel Bennett, mabilis na lumabas at agad na naabutan ang Papa Atres na Botar. Mamatay ka! Itinaas niya ang kanang kamay, hinawakan ang lalamunan ni Botar at idiniin ito ng malakas pababa sa lupa. Bumuhos. Yumanig ng malakas ang lupa, bumulwak ang mga bato, at umikot ang alikabok. Sa pilitang itinulak si Botar sa lupa. Nabasag ang kanyang mga buto, nabasag ang kanyang mga laman loob, at samuka siya ng dugo, na tuluyang nawalan ng hininga. Pagkatapos mong patayin si Botar, walang tigil na nagpatuloy si Manuel Bennett, hinahabol sina Tony at Polonia. Kakatayo lang nilang dalawa nang makita nilang patay na si Botar at si Manuel Bennett na paparating para patayin sila. Lumiit ang kanilang mga mata, at biglang nagbago ang kanilang mga mukha. Sumigaw at umawit ng mga orasayon si Polonia. 7 kasanayan sa pangkukulam na may 7 emosyon. Sa isang iglap, biglang naramdaman ni Manuel Bennett na nagbago ang eksena sa harap niya. Nakita niya ang isang grupo ng mga naggagandahang babae, nakasuot ng mga damit na nagpapakita ng katawan, sumasayaw sa paligid niya, at nagsimulang tumugtog ang mapang-akit na musika. Bukod dito, ang mga ekspresyon at kilos ng mga dilag na ito ay lubhang nakakaakit at nakalilito. Maging ang isip ni Manuel Bennett ay naapektuhan, at saglit siyang natigilan sa kinatatayuan. Nang makitang nakatayo si Manuel Bennett, sumigaw si Polonia, "Nakulong ang batang ito sa aking ilusyon. Patayin mo na siya ngayon." Sige. Tumango si Tunis at saka sumunod kay Polonia para atakihin si Manuel Bennett. Pero, nang papalapit na ang dalawa, umungol. Si Manuel Bennett, na kanina'y nakatayo lang, ay biglang tumangala at nagpakawala ng isang dragon chant ring, na sumire sa ilusyon. Agad na nakaramdam sina Tunis at Polonia ng pagkabutas ng kanilang mga eardrum sa sakit. Kung hindi dahil sa kanilang napapanahong depensa, malamang nabasag na ang kanilang mga eardrum. Tiniis nilang dalawa ang nakakatakot na dagandong ng dragon chant at patuloy na inatake si Manuel Bennett, habang iwinawagayway ang kanilang mahahabang sibat at espada sa kanya. Inabot ni Manuel Bennett gamit ang dalawang kamay, na parang mga pang-ipit na bakal, ang dalawang lalaking nakahawak sa mga nakaugoy na sibat at espada. Pagkatapos, ibinalik ni Manuel Bennett ang kanyang mga braso, at inihagis ang mga ito ng malakas. Napatalsik silang dalawa, dahilan para gumuho ang dalawang palasyo. Matapos itapon ang dalawa, hindi na tumigil si Manuel Bennett at pinatay na naman sila. Nakikita mo na naman si Manuel Bennett na pumapatay. Sumugod palabas sina Tunis at Polonia mula sa mga guho at muling inatake si Manuel Bennett gamit ang nakamamatay na lakas. Sekreto ng pagbasag ng sibat ng pilak na dragon. Talunin ang libo-libong sundalo. Hinawakan ni Tunis ang mahabang sibat gamit ang dalawang kamay, ginamit ang true chi sa kanyang katawan nang walang anumang pag-aalinlangan, at winalis ito.
Libu-libong mahahabang sibat ang nabuo at sumabog patungo kay Manuel Bennett. Umungol ang 7 anino ng pilak na dragon. Sekreto ng espada ng malamig na buwan. Bukas ng malamig na liwanag. Pinakilos din ni Polonia ang true chi sa kanyang katawan ng sukdulan, at marahas na inihampas ang kanyang mahabang espada. Koy! 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 Libu-libong espadang platinum ang naglapana sa kalangitan sa gabi at tumutok kay Manuel Bennett. Hindi umiwas o umatras si Manuel Bennett, patuloy na sumugod. Galit ng dragon sa siyam na langit. Kasabay ng isang malakas na dagandong. Ungol, ungol, ungol. Siyam na anino ng gininto ang dragon ang umugang, bumangga sa mahahabang sibat, mahahabang espada, at 7 anino ng pilak na dragon. Nang makita ang galaw na ginamit ni Manuel Bennett, parehong nagulat sina Tony's at Polonia. Hindi na hinihintay ang reaksyon ng dalawa. Bam! Tunog! Dinurog ng siyam na gininto ang anino ng dragon ang lahat ng mahahabang sibat at espada, at ang mga pilak na anino ng dragon, pagkatapos ay bumangga kina Tony's at Polonia. Magdepensa kaagad. Agad na sumigaw si Tony's, na nagdulot ng isang matibay na true chi shield. Nagdagdag din si Polonia ng isang true chi shield para ipagtanggol siya. Kabanata 575, Kabanata 575, nabaliw na ba si kapatid na Bennett? Sa isang iglap. Bam! Tunog! Siyam na anino ng gininto ang dragon ang direktang bumangga sa true chi shield na pinagsama-sama ng dalawa, na nagdulot ng isang napakalakas na impact. Ilang segundo lang ang itinagal nito. Damugong. Ang true chi shield na pinagsama-sama ng dalawa ay tuluyang nabasag. Pareho silang nagpakawala ng isang nakakakilabot na sigaw at direktang nalipad. Lumipad palabas ang kanilang mga katawan, boom boom, at sunod-sunod nilang giniba ang 5 o 6 na gusali, at bumulwak ang dugo mula sa kanilang mga bibig. Muling bumagsak ang mga ito sa mga guho. Sige, ituloy mo. Tumawa ng malakas si Manuel Bennett at umungol, patakbong patungo sa mga guho sa unahan. Sa sandaling ito, sa isang plaza sa malayong lugar. Matindi ang pakikipaglaban ni Reginald Weston kina Roger Jacob, ang mungheng may 1000 kamay, at Sherrick, ang hari ng digmaan ng itim na tigre. Kahit na may early martial king cultivation si Roger Jacob, at Sherrick's martial saint grade perfection, hindi pa rin nila napigilan si Reginald Weston. Sa gitna ng labanan, ang buong plaza ay marahas na nayanig, at ang mga nakapalibot na gusali ay marahas ding nanginig kasama nito. Libong palma ng Buddha. Umungol si Roger Jacob, ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng mga palad. Ang gitna ng kanyang palad ay may nakaukit na gininto ang karakter ng swastika, at sinampal niya si Reginald Weston. Kasabay ng pagtaman ng mga palad niya. Libu-libong gininto ang Buddha palms ang bumalot sa kalangitan at sumugod patungo kay Reginald Weston. Nanginginig na kamao ng bundok ng itim na tigre. Naikuyom ni Sherrick ang kanyang mga kamao at binomba si Reginald Weston ng sunod-sunod na kamao. Libu-libong itim na higanteng kamao ang tumama kay Reginald Weston na parang mga bulalakaw. Bukod dito, mga hanay ng mga itim na tigre ang nagsitalunan patungo kay Reginald Weston. Fair na. Gusto kong makita kung anong kakayahan mayroon kayong mga martial artist ng Third Nation para makialam sa mga gawain ng East Nation Martial Arts Alliance. Buong pagmamalaking nakatayo si Reginald Weston sa plaza, at malakas na nanawagan. Nakakuyom ang mga kamao, sunod-sunod na suntok ang pinakawalan niya, parang dagandong ng isang malaking ilog at malawak na karagatan. Maraming higanteng kamao na itim ang bumusina, ang kanilang momentum ay napakalawak, at ang kanilang dominasyon ay labis na nangingibabaw. Bukod dito, isang napakalaking itim na gintong multo ng isang bato ang umugang at bumangga sa 2 tao. Bam! Tunog! Damugong! Walang tigil ang nakakapangilabot na banggaan at pagsabog. Direktang nawasak ang mga opponents ibong galaw ni na Roger Jacob at Sherrick. Matapos sirain ang mga opponents ibong galaw ng dalawa. Hindi tumigil ang mga kamao niya, bagkus ay patuloy pa rin sa pag-ugoy, binomba ang dalawa. Umatras. Umungol si Roger Jacob, nakapagpalabas ng isang true chi shield, at mabilis na umatras papunta sa likuran.
Nag-ipon din si Sherek ng isang Truchi Shield, at sabay silang umatras. Gayunpaman, ang mga kamao ni Reginald Weston ay sumunod na parang anino, direktang binasag ang Truchi Shields ng dalawa, at pagkatapos ay tinamaan ang dalawa sa dibdib. Pupu. Samuka ng dugo ang dalawa at direktang nalipad palayo. Walang pag-aalinlangan, humakbang si Reginald Weston, sumugod, at sa loob ng ilang segundo, hinabol niya si Sherek. Tumaas siya at walang awang sinuntok si Sherek. Huwag mo nang isipin yan. Umungol si Sherek, itinaas ang kanyang kamao, at gumanti. Sa isang iglap. Bam! Tunog. Nagbanggaan ang dalawang kamao at sumabog na may malakas na tunog. Akala ni Sherek noong una ay kaya niyang tiisin ang suntok ni Reginald Weston, pero hindi niya kaya. Ang susunod na segundo. Sa isang boom, sumabog si Sherek sa isang suntok lang. Ang lupa ay sumabog at naging isang higanteng hukay. Nako! Nakakatakot talaga si Kuya Sean, no? Pinasabog niya ang lalaking to sa isang suntok lang. Walang atubiling nakikipaglaban sa malayo, hindi napigilan ni Bard na mapasigaw. Labis din na nagulat sina Lily Teasdale at Prajna Bates. Hindi pa katagalan, napanood nila si Carter Hunter na nakikipaglaban kay Reginald Weston, at mayroon silang malabong impresyon sa lakas ni Reginald. Pero ngayon, lubos nilang naunawaan kung gaano katakot si Reginald Weston. Mahirap isipin kung paano nakayanan ni Manuel Bennett ang ganito kalakas na suntok. Sa sandaling iyon, matapos pasabugan si Sherek, kumislap si Reginald Weston at nagpatuloy sa pagsalakay patungo kay Roger Jacob. Sa isang tumpok ng mga guho sa di kalayuan. Patayin! Umungol si Manuel Bennett at sumugod patungo sa medyo kalapit na Polonia. Nang makita si Manuel Bennett na sumusugod muli habang tumataas pa ang kanyang sigla sa pakikipaglaban, si Polonia, na puno ng mga pinsala, ay puno ng takot sa kanyang mukha. Ano bang nangyayari sa batang ito, bakit tumataas pa rin ang kanyang combat power? Hindi nang ahas si Polonia na mag-atubili, ang kanyang mga mata ay kumikinang, nakatitig ng malapitan sa mga mata ni Manuel Bennett, patuloy na umaawit ng mga orasayon, at sumigaw. Kasanayan sa pagkuha ng kaluluwa. Sa isang kisap mata. Biglang tumigil si Manuel Bennett na kumakarga sa kalagitnaan. Nagbago na naman ang eksena sa harap niya. Bukod dito, nakita niya na ang taong nakatayo sa harap niya ay hindi na si Polonia, kundi ang kanyang senior sister. Nakatatanda. Hindi napigilan ni Manuel Bennett ang mapasigaw. Junior brother, papatayin mo ba ako? Si Polonia, na nagpalit anyo bilang si Rebecca Stone, ay mukhang lipos ng kalungkutan at sakit ng puso. Natulala si Manuel Bennett sa Rebecca Stone, sa harap niya, nahihirapan ang ekspresyon ng mukha niya, nanginginig ang mga kamay niyang nakakuyom ang kamao. Mabilis na nagpalit si Polonia at naging si Olena Sean, na puno ng takot ang mukha. Sabay sabi, Junior brother, huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin, ako ang ikatlong senior sister mo. Pangatlong senior sister, paano ka narito? Tiningnan ni Manuel Bennett ang Olena Sean sa harap niya, at siya ay natulala. Pagkatapos, si Polonia ay nagpalit ng anyo bilang Julia Stewart, Nancy Maddox, Julie Stewart, Prajna Bates, at iba pang mga babae. Manuel, ganoon na ba talaga ang galit mo sa akin para patayin mo ako? Ginoong Bennett, huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin. Mullen, hindi. Nakikita ang mga mukha ng kalungkutan, lungkot, pighati at kaawa-awang kagandahan sa kanyang harapan. Nakaramdam si Manuel Bennett ng matinding sakit sa kanyang ulo, at nagpakawala siya ng isang dagandong patungo sa langit. Sina Lily Teasdale, Bard at Prajna Bates, na naglalaban sa malayo, ay pawang natigilan. Kinaibot ni Bard ang sulok ng kanyang bibig, ano ba to, nababaliw na ba si Brother Bennett? Hindi tama ang babaeng ito. Mukhang magaling talaga siya sa mga atake sa pag-iisip. Tara, tumulong na tayo. Sigaw ni Lily Teasdale at akmang papatay na gamit ang kanyang espada. Mabilis ding naghanda sina Bard at Prajna Bates upang tumulong.
Gayunpaman, napakaraming disipulo mula sa Elephant Country Martial Alliance, direkta nila silang hinarangan at pinigilan sa pag-alis. Sa oras na ito, sa mga guho sa di kalayuan. Hinawakan ni Manuel Bennett ang kanyang ulo at umungol, ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagdurusa. Nang makita ito, labis na natuwa si Polonia, ang kanyang kaakit-akit na mukha ay naging lubhang kakilakilabot. Gamit ang isang biglaang espada, buong bangis niyang sinaksak ang puso ni Manuel Bennett. Pero, nang saksakin ang espada ni Polonia, biglang itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay at hinawakan ang paparating na espada. Ano? Hindi makausad ng kahit kalahating pulgada ang espada ni Polonia kahit gaano pa niya pilitin. Hindi makapaniwalang tumayo siya, ikaw. Nahuli ka ng aking soul extracting skill, paano ka nakatakas? Biglang itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay namumula, at umungol, masamang babae, sa tingin mo ba ay mapapatalo mo ako gamit ang mga teknik na paraan na ito? Masyado kang inosente. Gayunpaman, gumamit ng puwersa ang kanang kamay ni Manuel Bennett. Pumutok. Ang espada ni Polonia na nasa kamay niya ay direktang nabali ni Manuel Bennett. Ikaw. Sa sobrang takot, muntik na siyang mabaliw. Hindi kayang kontrolin ng mga teknik na ipinagmamalaki niya ang lalaking ito mula sa East Nation, napaka-imposible nito. Hindi siya nang ahas na mag-atubili, inihagis ang hawakan ng espada at naghandang umatras. Gayunpaman, hindi na siya binigyan ni Manuel Bennett ng isa pang pagkakataon, sa halip ay humakbang siya paarap, iniabot ang kanang kamay at hinawakan ang lalamunan ni Polonia. Agad na nakaramdam ng kakapusa ng hininga si Polonia. Namumula ang kanyang kaakit-akit na mukha, at siya ay nasasaktan at nagpupumiglas, huwag mo akong patayin. Pakiusap, patawarin mo ako. Hanggat kaya mo akong patawarin. Magiging iyo ako. Magagawa mo ang anumang gusto mo. Masamang babae, mamatay ka para sa akin. Umungol si Manuel Bennett, snap, at direktang pinilipat ang leeg ni Polonia. Kabanata 576, Kabanata 576, umungol ang dragon sa iba't ibang milya. Biglang itinapon ni Manuel Bennett ang bangkay ni Polonia at tumingin sa harapan, patungo kay Tony's. Ikaw na naman. Iito. Nakita ni Blooded Tony's ang eksenang ito at sa sobrang takot ay nanginig ang buong katawan niya, nawalan pa nga ng lakas ng loob na magpatuloy sa pakikipaglaban. Nakakatakot masyado. Isa talagang halimaw ang batang ito. Hindi na siya naglakas loob na magtagal pa rito. Agad siyang tumalikod at tumakbo patungo sa malayo, naghahandang umalis sa lugar na ito. Huwag mo nang isipin ang pagtakbo. Umungol si Bennett at sumugod na parang isang galit na dragon. Takot na takot si Tony's at sinubukan niyang tumakbo, hanggang sa maabot niya ang kanyang pinakamataas na bilis. Nang makitang sinusubukang tumakas ni Tony, hindi na nagpigil si Bennett. Nang inig ang buong katawan niya at nagpakawala ng isang ungol. Umungal ang dragon sa iba't ibang milya. Ungol, ungol, ungol. Siyam na anino ng gininto ang dragon ang sabay-sabay na umugang mula sa kanyang katawan at pagkatapos ay sumanib sa hangin, naging mas matigas at mas malaki, at marahas na bumangga kay Tony. Ang galaw na ito ay isang advanced na galaw mula sa Nine Heavens Dragon's Fury. Mas marami itong konsumo ng true chi pero mas malakas at mas makapangyarihan. Hindi niya pa ito nagamit noon. Pero ngayon, ginamit niya ito. Gusto niyang masaksihan ng mga maliliit na tauhan ng Elephant Country Martial Alliance ang tunay na dragon ng East Nation. Bomb! Tunog! Sumugod ang Golden Dragon Shadow, winasak ang lahat ng nasa daanan nito at sinira ang ilang bulwagan. Nang makita ang anino ng gininto ang dragon na papalapit sa kanya, halos sumabog ang puso ni Tony's. Anong uri ng kasanayan sa paglinang ito? Paano ito naging ganito kalakas? At saka, martial artist ba talaga ang batang ito? Ito ba ang lakas na dapat taglayin ng isang martial artist? Parang Diyosa na halos. Naku bata ka, lalabanan kita hanggang kamatayan. Sumigaw si Tony's at ginamit ang lahat ng true chi sa kanyang katawan hanggang sa limitasyon nito, pagkatapos ay inihagis ito sa paparating na Golden Dragon Shadow.
Oy! Gitling tandang padamdam. Ang baril na pilak ay naglabas ng nakasisilaw na liwanag habang napapalibutan ng 7 anino ng dragon na pilak, at bumangga sa anino ng gininto ang dragon. Sa isang iglap. Putok. Ang malaking anino ng gininto ang dragon ay malakas na bumangga sa mahabang sibat na napapalibutan ng 7 anino ng pilak na dragon, sumabog na parang banggaan ng bituin at naglabas ng isang nakasisilaw na liwanag. Susunod na segundo. Bomb! Tunog! Ang mahabang sibat at ang 7 anino ng pilak na dragon ay tuluyang sumabog. Patuloy na umungal ang Golden Dragon Shadow at marahas na tinamaan ang katawan ni Tony. Kasabay ng isang sigaw ng matinding sakit, sumabog ang katawan ni Tony, naging langit na puno ng laman at dugo. At kaya, ang pinakamahusay na masterful sa Elephant Country. Tulad ng pagpatay ni Manuel Bennett kay Tony. Isang tunog ng isang malaking kampana ang narinig sa malayo. 10,000 Buddha na nakaharap sa sekta. Umungol si Roger Jacob, at ang kanyang katawan ay nababalot ng ginintoang multo ng dakilang Buddha, at pagkatapos ay sinampal niya si Reginald Weston. Sa isang sampal, libu-libong Golden Buddha Palms ang nagsanib puwersa, bumuo ng isang higanteng palad at dam-aikit pababa. Nakakakilabot hanggang sa sukdulan. Mabahong monghe, gusto mo bang ikumpara sa akin ang mga pamamaraan ng paghawak ng palad? Kung gayon, gagamitin ko ang aking teknik sa palad para patayin ka. Umungol si Reginald Weston at sumugod. Biglang nabalot ang kanyang katawan ng isang malaking itim na gintong bato. Sa sandaling ito, si Reginald Weston ay parang isang batong pumapailan lang ng diretso sa taas na 70,000 milya, hindi madaig at dominante. Habang papalapit sila ng papalapit, malakas niyang tinapakan ang kanyang mga paa, nagpaguho sa isang malaking bahagi ng lupa at saka tumalon sa ere kasabay ng isang hampas ng palad. 9 na patong na mabigat na palma ng bilangguan. Sa isang hampas ng palad, isang higanteng itim na gintong palad ang nagliyab kasabay ng nagngangalit na apoy at nakapangangilabot na kulog, at gamulong pataas. Ang Rock Phantom na tumatakip kay Reginald Weston ay umungal din at sumugod sa kabaliwan. Sa isang iglap. Bomb! Tunog! Umalangaw-ngaw sa kalawakan ng malakas na tunog ng isang malakas na pagtama at kumalat ito ng napakalawak. Ang hampas ng palad ni Roger Jacob ay tunay ngang malakas. Masasabing sa ilalim ng Marshall King Realm, walang dod ang nakamamatay ito. Ngunit sa ilalim ng mga palad ni Reginald, hindi pa rin sapat ang hampas ng palad ni Roger Jacob. Wala pang ilang segundo. Bomb! Tunog! Ang hampas ng palad ni Roger Jacob ay tuluyang nabasag, at ang gininto ang multo ni Buddha sa paligid niya ay naglaho sa kawalan. Paft! Si Roger Jacob mismo ay dumura ng isang malaking subaw ng dugo, napatalsik ng mahigit 100 metro pabalik, at malakas na bumagsak sa gitna ng plaza. Ikaw! 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 Itinuro niya si Reginald, nahihirapang bumangon, ngunit hindi niya magawa, at di nagtagal ay namatay. Sa isang iglap, natigil ang labanan sa plaza. Lahat ay nakatitig ng blanco kina Manuel Bennett at Reginald Weston. Patay! Patay lahat. Pangalawang pinuno. Ang unang Panginoon ng Elephant Country. 3 nangungunang eksperto ng Third Nation Martial Union. Patay na lahat. Napakalakas ng dalawang ito. Parang silang dalawang banal na nilalang. Ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating gawin? Nang inag sa takot ang mga disipulo ng Elephant Country Martial Arts Alliance, nanginginig, at bumubuhos ang malamig na pawis. Inilibot ni Bennett ang tingin sa mga taong ito at umungol, patay na ang mga tinatawag ninyong eksperto, gusto pa rin ba ninyong lumaban? Hindi kami maglalakas loob. Pakiusap, huwag mo kaming patayin, hindi na kami muling mangangahas. Ang natitirang 2,000 disipulo ng Elephant Country Martial Arts Alliance ay lumuhad lahat. Sumulyap si Reginald sa mga tao at malakas na sinabi, makinig kayo sa akin, ang pagkakataong ito ay isang aral lamang para sa inyong lahat. Kung maglalakas loob kang guluhin muli ang ating East Nation Martial Arts Alliance, sa susunod, bubuwagan ko lahat ng Elephant Country martial artists ninyo.
Huwag mong isipin na nagbibiro ako sa iyo, hindi ako kailanman nagbibiro sa mga kaaway ko. Lahat ng mga disipulo ng Elephant Country Martial Arts Alliance ay natakot at yumuko, hindi man lang nang ahas na salubungin ang mga titig ni na Reginald at Bennett. Pagkatapos, ikinumpas ni Reginald ang kanyang kamay. Kuya Bennett, Kuya Lily, Kuya Barden, at si Prajna Bates, tara na. Sige. Mga kapatid, tara na. Gumanti si Bennett at ang iba pa at sinundan si Reginald palayo sa pinangyarihan. Kasabay ng malakas na tawanan, agad silang lima na naglaho sa dilim ng gabi. Hindi nagtagal matapos umalis sina Bennett at ang iba pa, niyanig ng isang malakas na lindol ang buong mundo ng Elephant Country Martial Arts. Narinig mo na ba? Nagpadala ang East Nation ng 5 lalaki na nagwalas sa 13 martial arts halls ng Man City at pinatag ang ating Elephant Country Martial Arts Alliance headquarters. Siyempre narinig ko, kahit ang ating unang Panginoon ng Elephant Country, si G. Tony's, at ang pangalawang pinuno na si G. Buttar ay napatay. Nabalitaan kong napatay din ang 3 nangungunang eksperto na ipinadala ng Third Nation. Sino ba talaga ang 5 lalaking ito, at bakit ang lakas nila? Nakakahiya ito para sa ating mundo ng martial arts sa lalawigan ng Elephant. Pinag-uusapan ng mga tao sa Elephant Country Martial Arts World ang bagay na ito, puno ng galit, kalungkutan, pag-aatubili, at puot. Nang panahong magulo ang mundo ng Elephant Country Martial Arts. Dumating na sa paliparan ng Man City ang 5 nina Bennett at ang iba pa, matapos mag-book ng flight pabalik sa East Nation. Tutal, nakagawa na sila ng napakalaking bagay at hindi sila maaaring manatili ng matagal sa Elephant Country. Natatawang sinabi ni Barden, Kuya Sean, ang labanang iyon ay talagang kapanapanabak. Ngumiti rin si Prajna Bates at sinabing, kapatid na Sean, napakagaling mo, karapat-dapat kang maging General Alliance Master. Biglang nagsalita si Lily Tisdale, pwede ba kayong tumahimik ng kaunti, gusto niyo bang makaakit ng mga tao? Nagkibit-balikat sina Barden at Prajna Bates at mabilis na hininaan ang kanilang mga boses. Nagtanong si Bennett, Kuya Sean, hindi ka ba talaga sasama sa amin sa River City? Kabanata 597, Kabanata 597, Saksihan ang isang alamat. Hindi. Umiling si Reginald Weston, sabay sabing, marami pa akong kailangang asikasuhin sa headquarters, kailangan ko ng magmadali para asikasuhin ang mga ito. Bumantong hininga si Manuel Bennett, sabay sabing, sayang naman, plano ko sanang makipag-inuman sayo, Kuya Sean, para mag-toast at magsaya. Kumunot din ang noo ni Barden Bard, sabay sabing, oo, hindi kita nakasama sa inuman, Kuya Sean, kagabi. Naisip ko sanang makipag-ayos sa'yo ngayon, pero hindi ko inaasahan na aalis ka na. Tumawa si Reginald Weston at sinabing, guys, pwede tayong uminom anumang oras, hindi mahalaga ngayon. Magkakaroon tayo ng malaking inuman kapag nakahanap tayo ng oras sa hinaharap. Sige. Tumanggo silang 4 bilang pagsang-ayon. Kuya Sean, gumawa tayo ng malaking gulo sa Elephant Country Martial Alliance ngayon, may gulo ba? Biglang tanong ni Lily Tisdale. Ang kanyang karakter ay palaging medyo matatag, ganap na kabaligtaran ni Barden Bard. Tumingin si Reginald Weston kay Lily Tisdale nang may pagsang-ayon at sinabing, kapatid na Tisdale, habang iniisip naming lahat ang tungkol sa pagdiriwang, naghahanda ka naman para sa ulan, iniisip ang mga problemang maaaring kaharipan natin sa hinaharap, magaling, napakagaling. Napatikip ng labi si Barden Bard at sinabing, Kuya Sean, iniisip ko rin yan, hindi lang ako nagkaroon ng pagkakataong magtanong. Hindi siya pinansin ni Prajna Bates at sinabing, kapatid na Barden Bard, ang iniisip mo lang ay kung saan kukuha ng maiinom, hindi ba? Namula ang mukha ni Barden Bard, umubo siya ng 2 beses, at sinabing, Prajna Bates, hindi mo ba ako mailigtas? Hindi. Umiling si Prajna Bates. Ha. Nagtawanan sina Manuel Bennett at ang iba pa. Ngumiti si Reginald Weston at sinabing, sa pagkakataong ito ay nakagawa tayo ng malaking kaguluhan sa Elephant Country Martial Alliance,
tiyak na magdudulot ito ng isang malakas na lindol sa Elephant Country martial arts world at natural lamang na kamumuhian nila tayo. Pero kahit na ganoon, kailangan pa rin nilang timbangin kung gusto pa ba nilang ituloy ang laban sa atin. Kung talagang gusto nila tayong kalabanan, ano pa ang dapat nating ikatakot? Tama. Tumango si Manuel Bennett at sinabing, maliban na lang kung gustong tuluyang masira ng Elephant Country martial arts world, mas makabubuti kung kumilos silang lahat at tumigil sa paggawa ng gulo. Itinaas ni Barden Bard ang kanyang ulo at sinabing, kung maglalakas loob silang guluhin muli ang mga bagay-bagay, ako, si Buddha, ang bubuwagan sila. Lumingon si Reginald Weston at tumingin sa mga mata ni Manuel Bennett, sabay sabi ng may kahulugan, kapatid na Manuel, kahit nakahanga-hanga na ang iyong lakas at halos wala sa iyong mga kapantay ang makakapantay sa iyo. Pero kung makakasalubong mo ang mga talagang malalakas na manlalaro, medyo kulang pa rin ang lakas mo. Kung gusto mong protektahan ang iyong sarili at ang mga taong nakapaligid sa iyo, at makamit ang matatayog na layunin na nasa puso mo, kailangan mong maging mas malakas pa. Tumango si Manuel Bennett, Kuya Sean, makakaasa ka, mabilis akong tatanda at mas lalakas pa ako. Magiging mas malakas din tayo. Sumali rin sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates. Tumango si Reginald Weston sa kasiyahan at sinabing, mabuti, inaabangan ko na. Sa sandaling ito, dumating ang anunsyo na handa nang sumakay ang flight mula Man City patungong River City. Sumaludo si Manuel Bennett, Kuya Sean, aalis muna kami, hanggang sa muli nating pagkikita. Nagbigay din ng saludo si Reginald Weston, at umalangaw-ngaw ang kanyang boses, hanggang sa muli nating pagkikita. Pagkatapos, pinangunahan ni Manuel Bennett sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates sa daanan ng seguridad. Nang makita niya silang apat na umalis, saka lamang binawi ni Reginald Weston ang kanyang tingin. Nag-isip siya sandali, saka kinuha ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Tumunog ang telepono ng ilang sandali bago ito sinagot. Pangalawang kapatid, kumusta ka na? Isang malalim na boses ang nagmula sa kabilang linya. Tumawa si Reginald Weston at sinabing, Kuya, sang-ayon ako sa batang ito. Tumawa ang nasa kabilang linya ng telepono at nagtanong, nagawa ka rin bang bugbugin ng batang ito? Hindi eksakto. Sumagot si Reginald Weston, at saka sinabing, gayunpaman, ang lakas ng batang ito ay tunay ng malakas, at mayroon siyang malaking potensyal. Kung mabibigyan ng oras, napakaposible para sa kanya na malampasan ako, o malampasan pa nga ako. Talaga. Labis na nagulat ang nasa kabilang linya ng telepono, pangalawang kapatid, bihira kang pumuri ng ganito karami. Mukhang magaling naman ang batang ito. Nagtanong si Reginald Weston, Kuya, ano ang susunod mong planong gawin? Sabi ng nasa kabilang linya, pangalawang kapatid, kahit kilala mo pa ang batang ito, kaming lahat ay hindi pa rin nakakakilala. Para maisuot niya ang koronang ito, kailangan niyang kumbonsihin tayong lahat. Nagkibit-balikat si Reginald Weston, na nagsasabing, sige, magdesisyon ka na kung ano ang susunod mong gagawin. Gayunpaman, masisiguro ko sa iyo na hindi ka bibiguin ng batang ito. Sa pagkarinig mo niyan, mas nagiging interesado ako sa batang ito, umaasang makilala ko siya sa lalong madaling panahon. Tumawa ng malakas ang nasa kabilang linya at nagtanong, pangalawang kapatid, kailan mo balak bumalik? Sumagot si Reginald Weston, may mga bagay akong kailangang asikasuhin dito, maaaring matagalan pa. Sige, bahala ka na. Kaya kung pamunuan ng barko dito, walang malaking gulo na mangyayari. Hahaha, sa totoo lang, ang pagtalaga sa iyo bilang pinuno ang pinakamagandang desisyon, mas gamaan ang pakiramdam ko. Kapag kaya na talaga ng batang ito ang pasanin, mas kaunti na ang pressure na mararanasan ko. Maghintay tayo at tingnan natin. Marahil ay masasaksihan natin ang isa pang alamat. Inaasahan ko talaga to. Pagkatapos ng ilang salita pa, ibinaba na ni Reginald Weston ang telepono. Habang nakatingin sa direksyong pinapasok ni Manuel Bennett, bamulong siya, bata, kailangan mong lumaki ng mabilis. Bandang 9:00 ng umaga. Lungsod ng Ilog. Mga parmasyutiko ng East Beauty.
Si Julia Stewart, na nakasuot ng beige na profesional na suit, ay lumabas ng elevator. Kahit na nakaranas siya ng panganib kahapon, tuluyan na siyang nakabawi ngayon. Bukod pa rito, matapos niyang linangin ang Nine-Turn Empyrean Phoenix Art, kamakailan, patuloy na bumubuti ang kanyang kalagayan. Paglabas niya ng elevator, nakita niya si Sonny Tolkien na naghihintay sa pinto. Pangulong Stewart, magandang umaga. Nakangiting bati ni Sonny Tolkien. Magandang umaga. Tumango si Julia Stewart at habang naglalakad patungo sa kanyang opisina ay sinabi niya, Sonny, ikwento mo naman sa akin ang mga kamakailang pangyayari. Oo. Sumagot si Sonny, pagkatapos ay nagulat, Pangulong Stewart, ang benta ng lahat ng ating mga pangunahing produkto ay patuloy na tumataas kamakailan. Ang tugon ng publiko ay napaka-positibo. Lahat ng pangunahing media outlets ay naglalaban-laban para i-promote ang ating mga produkto. Napakaganda rin ng tugon mula sa mga pangunahing distributor. Lahat ay nag-aalala tungkol sa kakulangan ng stock, kaya umaasa silang mapapabilis namin ang produksyon. Tumango si Julia Stewart, mamaya, tawagan mo ang lahat ng distributor, at tiyakin mo sa kanila na nagtatrabaho kami ng walang tigil sa produksyon. Hindi kami mauubusan ng produkto. Sige. Tumango si Sonny, saka idinagdag, President Stewart, nitong mga nakaraang araw ay parami ang mga pinuno ng kumpanya mula sa mga karatig lungsod na nagtatanong tungkol sa East Beauty Pharmaceuticals at sa aming mga produkto. Marami rin ang nagpahayag ng pagnanais na makipagtulungan sa amin at ipamahagi ang aming mga produkto. Sabi ni Julia Stewart, sabihin mo sa kanila na bukas kami sa kooperasyon. Hilingin mo sa kanila na gumawa ng panukala para sa kooperasyon. Susuriin ko ang mga ito sa takdang panahon. Oo. Sumunod si Sonny at tila may naalala, President Stewart, nitong mga nakaraang araw lang, ang Heath Pharmaceuticals sa ilalim ng Kyoto Davies family ay nagtayo ng negosyo dito sa River City. Ang presidente ng kanilang sangay ay, tila, ang pangalawang batang amo ng pamilya Davies, si Eli G. Hyde. Bukod dito, sa sandaling pumasok ang Heath Pharmaceuticals sa River City, agresibo nilang nakuha ang maraming maliliit at katamtamang laki ng mga kumpanya ng kosmetiko at mga kumpanya ng parmasyutiko. At pinili nila ang address ng kanilang kumpanya sa Golden Prosperity Tower, na 800 metro ang layo sa tapat namin. Kabanata 578, Kabanata 578, Mayaman at Marangya. Bahagyang kumunat ang noo ni Julia Stewart at nagtanong, ano ang gustong gawin ng Heath Pharmaceuticals para gumawa ng ganito kalaking ingay? Sumagot si Sonny Tolkien, Pangulong Stewart, lagi kong nararamdaman na ang Heath Pharmaceuticals ay walang ginagawang masama, na para bang hinahabol nila tayo. Nag-isip sandali si Julia Stewart at sinabing, hindi dapat magkimkim ng masamang hangarin ang isa sa iba, ngunit dapat laging maging mapagmatsyag. Dapat tayong maghanda at maging handa sa anumang emergency. Naiintindihan ko. Tumango si Sonny Tolkien. Ngunit sa sandaling ito, may tumawag sa cellphone ni Sonny Tolkien. Nagmamadaling sinagot ni Sonny Tolkien ang tawag. Pagkatapos ng tawag, mabilis na sinabi ni Sonny Tolkien, President Stewart, tumawag po ang front desk para sabihing nandito na si Eli G. Hyde mula sa Heath Pharmaceuticals, gusto po kanyang makilala. Magsalita ka tungkol sa Diablo. Pinaikit ni Julia Stewart ang kanyang mga mata at sinabing, dahil nandito na siya, dapat natin siyang makilala. Tara na. Pagkatapos, bumalik sina Julia Stewart at Sonny Tolkien at sumakay ng elevator pababa. Pagdating sa lobby ng unang palapag, nakita nila ang isang grupo ng mga taong nakatayo roon, tumitingin sa paligid. Ang nangunguna ay isang matangkad at matino na binata, nakasuot ng itim at puting kamiseta na pinatahian ng damit at may gwapong mukha. Nakita na ni Julia Stewart ang litrato ng lalaking ito dati. Siya ang pangulo ng sangay ng Heath Pharmaceuticals sa River City, ang pangalawang anak ng pamilya Hyde, si Eli G. Hyde. Kasunod ni Eli G. Hyde ang isang babaeng sekretarya at ilang mga bodyguard na nakaitim. Sa sandaling ito, nang makita ni Eli G. Hyde si Julia Stewart, isang kislap ng paghanga ang kumislap sa kanyang mga mata.
May banayad ng ngiti sa kanyang mukha, binati niya ito. Palagi kong naririnig na si Pangulong Stuart ay isang kilalang babae sa River City. Sa pagkakita sa iyo ngayon, talagang nararapat ang reputasyong iyon. Masyadong mabait si Pangulong Hyde. Gumanti ng ngiti si Julia Stewart at saka nagtanong, ano ang dahilan kung bakit nandito si President Hyde sa East Beauty Pharmaceuticals ngayon? Sumagot si Eli G. Hyde ng nakangiti, nandito ako para pag-usapan ang isang posibleng kooperasyon sa iyo. Pag-usapan ang kooperasyon. Mukhang naguguluhan si Julia Stewart. Tama iyan. Tumango si Eli G. Hyde, at sinabing, sa pagkakaalam ko, ang East Beauty Pharmaceuticals ang kasalukuyang pinakamalaking kumpanya ng parmasyutiko sa River City, maging sa buong lalawigan ng South City. Kung nais ng Heath Pharmaceuticals na patatagin ang pag-unlad nito sa River City, natural lamang na kailangan nating makipagtulungan sa East Beauty Pharmaceuticals. Kung ganoon nga, ituloy natin ang diskusyon sa opisina. Sumenya si Julia Stewart gamit ang kanyang kamay, pakiusap. Pagkatapos, sumakay si Julia Stewart at ang kanyang koponan sa elevator pataas. Pagdating sa opisina, nagsalin si Sonny Tolkien ng isang tasa ng tubig para kay Eli G. Hyde at pagkatapos ay lumabas ng opisina. Nang maisara na ang pinto, tumingin si Julia Stewart kay Eli G. Hyde, na nakaupo sa sofa sa tapat niya, at nagtanong, paano balak makipagtulungan ni President Hyde sa ating East Beauty Pharmaceuticals? Hindi agad sumagot si Eli G. Hyde. Sa halip, kinuha niya ang tasa at humigop ng tubig, sabay sabing, nabalitaan kong may 3 pangunahing produkto ang East Beauty Pharmaceuticals. May bantang mabenta ang mga ito sa buong River City, South City Province, at sa maraming nakapalibot na lungsod, hindi ba? Oo. Tumango si Julia Stewart at nagpaliwanag, ang 3 produkto ng aming East Beauty Pharmaceuticals ay ang Jade Beauty Facial Mask, Divine Hair Growth Liquid, at 7 Treasures Fortifying Pills. Ang 3 produktong ito ay ginawa para sa pagpapanatili ng kagandahan, paglaki at pagpapalusog ng buhok, at pangkalahatang kalusugan. Tumango si Eli G. Hyde, saka sumandal sa sofa at sinabing, Pangulong Stewart, sabihin mo na ang presyo mo. Magbigay ka ng presyo. Nagulat si Julia Stewart, President Hyde, anong ibig mong sabihin dyan? Sumagot si Eli G. Hyde, kami sa Heath Pharmaceuticals ay lubos na interesado sa pagbili ng mga sekretong race eta ng 3 produkto ng East Beauty Pharmaceuticals. Maglagay ng presyo, handa kaming bumili. Nang marinig iyon, agad na naging seryoso ang mukha ni Julia Stewart, President Hyde, mukhang hindi kayo sinsero sa pakikipagtulungan sa East Beauty Pharmaceuticals. Tumawa si Eli G. Hyde, Pangulong Stewart, kami sa Heath Pharmaceuticals ay lubos na taos-puso. Taos-puso naming gustong bilhin ang inyong mga sekretong race eta. Habang nagsasalita siya, kumuha si Eli G. Hyde ng tseke at inilagay ito sa harap ni Julia Stewart, sabay sabing, hanggat handa kayong ibenta sa amin ang mga sekretong race eta, maaari ninyong ilagay ang anumang halagang gusto ninyo sa zekeng ito. Mas lalong nanlamig ang mukha ni Julia Stewart, dahil wala kang tapat na intensyon na makipagtulungan sa aming East Beauty Pharmaceuticals, umalis ka na. Kumunot ang noo ni Elijah Hyde, President Stewart, maaaring may impluwensya ang East Beauty Pharmaceuticals ninyo sa South City Province, pero hindi ito maihahambing sa aming Heath Pharmaceuticals. Kami, ang Heath Pharmaceuticals, ay may mga sangay sa bawat pangunahing lungsod sa East Nation, at malaki ang aming impluwensya. Sayang lang ang sekretong formula ng 3 produktong ito na nasa East Beauty Pharmaceuticals. Mas makabubuti kung ibibigay natin ang 3 sekretong formulang ito, at hayaang lubos na magamit ang mga ito. Huminga ng malalim si Julia Stewart, Mr. Hyde, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kung gaano ka-impluwensya ang East Beauty Pharmaceuticals. Kung tungkol sa kung gaano kalaki ang maidudulot ng 3 sekretong formulang ito sa East Beauty Pharmaceuticals, hindi mo na kailangang pag-usapan pa iyon. Tila medyo naiinip na si Elijah Hyde, niluwagan niya ang kwelyo niya, President Stewart, dahil hindi mo ibebenta ang mga sekretong formula, magtakda ka ng presyo para sa iyong kumpanya. Balak ng Heath Pharmaceuticals na bilhin ang iyong kumpanya.
Gaya ng sinabi ko kanina, pwede mong ilagay ang kahit anong numero para sa presyo. Galit na galit si Julia Stewart, at tumaas ang boses niya, President Hyde, naniniwala ka ba talaga na mabibili mo ang lahat ng bagay sa mundong ito gamit ang pera? Hindi ba? Nagkibit-balikat si Elijah Hyde. Naubusan na ng pasensya si Julian Stewart, itinuro ng kanang kamay niya ang pasukan, lumabas ka. Nalungkot si Elijah Hyde, Pangulong Stewart, hindi mo ba pinag-iisipan muli? Kung ibebenta mo sa amin ang mga sikretong formula, magiging matalik tayong magkaibigan sa hinaharap. Sa tulong ng Heath Pharmaceuticals, ang East Beauty Pharmaceuticals ay maaari ring patuloy na lumago at lumawak. Lumabas ka. Malamig na sigaw ni Julia Stewart. Magsasalita na sana si Elijah Hyde. Isang mapangutsyang boses ang nagmula sa labas ng pinto. Talagang mayaman si Pangulong Hyde, bumibili ng mga sekretong formula o mga kumpanya, kahanga-hanga talaga. Bago bumagsak ang mga salita, itinulak pa bukas ang pinto. Nakatayo si Manuel Bennett sa pasukan, nakalagay ang mga kamay sa kanyang bulsa at nakangiti. Sino ka, huwag kang pumasok. Agad na inabot at hinawakan ng dalawang bodyguard ni Elijah Hyde ang mga balikat ni Manuel Bennett. Bahagyang umiling lang si Manuel Bennett. Isang kakilakilabot na puwersa ang direktang sumulpat palabas, na nagpalipad sa dalawang bodyguard at bumagsak sa pader. Nagulat ang ilang bodyguard sa pasukan at muntik nang sumugod ulit. Tumigil ka. Sumigaw si Julia Stewart, ito si Manuel Bennett, ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng East Beauty Pharmaceuticals. Nang marinig ang mga salita, agad na natigilan ang ilang bodyguard. Sa kabilang banda, si Manuel Bennett ay pumasok sa opisina ng nakangiti. Lumapit siya kay Elijah Hyde at nakangiting nagtanong, Pangulong Hyde, gusto mo ba talagang bilhin ang aming mga sekretong formula at maaari mong ilagay ang anumang numero sa presyong iyon? Siyempre naman. Tumango si Elijah Hyde. Kung ganoon, sige. Tumango si Manuel Bennett saka kinuha ang tseke at panulat, at sinimulang lagyan ng halaga. Manuel Bennett, ikaw. Agad na natigilan si Julia Stewart. Ano ang nangyayari? Talaga bang plano ni Manuel Bennett na ibenta ang mga sikretong formula? Gayunpaman, hindi siya pinigilan ni Julia Stewart. Tutal, si Manuel Bennett ang nagbigay ng mga sikretong formula, kaya niya ang mga ito ayon sa gusto niya. Kung tungkol naman kay Elijah Hyde, nagpakita siya ng isang matagumpay na ngiti. Gaya ng inaasahan, walang makakatanggi sa pera. Di nagtagal, pinunan ni Manuel Bennett ang halaga at iniabot ang tseke kay Elijah Hyde, Pangulong Hyde, sulit ang halagang ito sa ating tatlong sikretong formula, pakitingnan po ninyo ito. Kung ganito sana noong una, mas madali sana. Hindi na ito masyadong kanais-nais. Humajijek si Elijah Hyde, at kinuha ang tseke para tingnan ito. Nang makita niya ang dami ng napunan ni Manuel Bennett, namutla ang mukha niya. Kabanata 599, Kabanata 599, Ginseng na Jade ng Niebe. Anong ginagawa mo? Sinong nagsusulat ng ganyang karami? Biglang nagalit si Elijah Hyde, tumayo ng diretso, at inihagis ang tseke sa mesa. Naguluhan si Julia Stewart at hindi niya alam kung magkano ang perang isinulat ni Manuel sa tseke, na siyang ikinagalit ni Elijah Hyde. Tiningnan niya ang tseke ng may pagtataka, at biglang hindi niya napigil ang matawa. Dahil custom-made ang mga tseke ng Heath Pharmaceuticals, maaari silang magsulat ng 12 digit, na nangangahulugang ang pinakamataas na halaga ay maaaring isulat ng hanggang 100 bilyon. Ngunit laking gulat niya nang mapuno ni Manuel ang lahat ng 12 numero ng siyam. Kahit mayaman ang pamilyang Hyde, hindi pa rin sila makakaipon ng 9 trilyon. Nagkunwaring nalilito si Manuel, Pangulong Hyde, bakit ka galit na galit? Hindi ba't sinabi mong pwede akong magsulat ng kahit anong halaga na gusto ko? Ikaw. Tinitigan ni Elijah Hyde si Manuel ng matalim, huminga ng malalim ng ilang beses, at sinabing, sige, napakagaling. Dahil iginigiit mong kalabanan ang aming Heath Pharmaceuticals, tingnan natin kung paano. Kasabay nito, sumigaw siya sa bodyguard sa labas, tara na.
Pagkatapos umalis nina Elijah Hyde at ng iba pa. Mabilis na isinara ni Julia Stewart ang pinto. Tumingin siya kay Manuel at sinabing may mapang uyam ng ngiti, "Manuel, sino ang nagsusulat ng ganyang dami?" Nagkibit-balikat si Manuel, "Hindi ba't sinabi ni Pangulong Hyde na maaari akong magsulat ng kahit anong halaga?" Umiling si Julia Stewart nang walang magawa, pero ngayon, talagang wala na tayong gana sa Heath Pharmaceuticals. Sige na nga. Ngumisi si Manuel, palagi kong iniisip na may nakatagong motibo ang Heath Pharmaceuticals sa pagpunta sa River City. Ngayon, mukhang tama ako. Pero huwag kang mag-alala, Julia, kung talagang gusto ng Heath Pharmaceuticals na makipaglaban sa atin, magsaya tayo kasama sila. Ngayon, ang aming East Beauty Pharmaceuticals ay hindi na ang maliit na kumpanya na madaling manipulahin noon. Kung talagang gustong makipaglaban sa amin ng Heath Pharmaceuticals, hindi kami natatakot. Tumango si Julia Stewart at saka nagtanong, "Siya nga pala, ano ang ginawa mo kagabi nang hindi ka bumalik kasama sina Prajna at ang iba pa?" "May ginawa kaming malaking bagay." Walang itinago si Manuel at sinabi kay Julia ang tungkol sa ginawa nila sa Elephant Country kagabi. Matapos makinig sa kwento ni Manuel, natigilan si Julia. Hinaplos niya ang kanyang noo at walang imik na sinabi, "Hindi ako makapaniwala sa inyong lahat, na tumatakbo papunta sa Elephant Country sa kalagitnaan ng gabi at nagdudulot ng ganitong kaguluhan. Natatakot ako na kayo lang ang makakagawa ng ganyan." Tumawa si Manuel at saka kinuha ang isang magandang kahon mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Julia, "Heto, para sa iyo ito." "Ano iyon?" Kinuha ni Julia Stewart ang kahon, binuksan ito, at bumulalas. Ang ganda ng pendant na jade Buddha, at ang jade ay mukhang napakataas ng kalidad. Tumawa si Manuel, "Syempre, gawa ito sa glass Emperor Green. At saka, nagdagdag ako ng spell dito, na makakatulong sa pagpapakalma ng iyong isipan, pagpapaalis ng kasamaan, at pagbibigay ng proteksyon. May mga benepisyo at walang pinsala lamang na dala mo ito." Gustong-gusto ko talaga, salamat." Masayang tumango si Julia Stewart. Pero may naisip siya, hindi, ang pulse earrings na suot ni Prajna ay tila gawa rin sa glass Emperor Green. "Huwag mong sabihing ibinigay mo rin pala sa kanya." Humagalpak ng tawa si Manuel at tumango, "Oo." Naiinggit na sabi ni Julia Stewart, "Akala ko isa lang ang ibinigay mo sa akin." Ngumisi si Manuel, "Isuot mo na lang muna itong jade Buddha pendant, at mamaya, bibigyan kita ng hiwalay na regalo." Sumimangot si Julia Stewart, "Sabi mo, tatandaan ko. Huwag kang mag-alala, tutuparin ko ang pangako ko." Sumagot si Manuel Bennett at saka casual na nagtanong, Nga pala, anong petsa ngayon?" Sabi ni Julia Stewart, "Ngayon ang 14, bakit?" Biglang nagulat si Manuel Bennett, 14 ng Setyembre ba? "Oo." Tumango si Julia Stewart. Napalunok si Manuel Bennett at sinabing, "Naku! Bukas ang kaarawan ni Senior Sister." Sabi ni Senior Sister, "Kung hindi ako sisipot bukas, pupunta siya sa River City at papatayin ako." "Ano? Bukas ang kaarawan ni Senior Sister?" Biglang nagbago ang mukha ni Julia Stewart, "Bakit hindi mo sinabi kanina? Wala pa akong oras para maghanda ng regalo." Tumawa si Manuel Bennett at ikinumpas ang kanyang kamay, sabay sabing, "Huwag kang mag-alala, basta't kaya mong pumunta roon, hindi mo na kailangan ng mga regalo." "Paano naman mangyayari yan?" Kumunot ang noo ni Julia Stewart, "Kailangan kong magbigay ng regalo, tanda iyon ng aking pasasalamat." Magsasalita na sana si Manuel Bennett. Biglang may tumawag sa cellphone niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at nakitang si Lucy Tanner, ang sect master ng Spread Moon Sect, ang tumawag. Ito ay isang pinuno ng sekta na nakilala niya noong winasak niya ang Mysterious Doctor Sect. Bihira siyang kontakan ni Lucy Tanner tuwing karaniwang araw, at ngayong biglang tumatawag, nahanap na ba niya ang mga materyales panggamot na kailangan nito? Nang maisip ito, mabilis na sinagot ni Manuel Bennett ang telepono. "Master Lucy, bakit bigla mo akong tinawag?" "Ginoong Bennett, iligtas po ninyo ang aming mga buhay." Isang nag-aalalang boses ng babae ang narinig.
Agad na nagbago ang mukha ni Manuel, at mabilis siyang nagtanong, Master Lucy, anong nangyari? Sumagot si Lucy Tanner, G. Bennett, hindi ba't hiniling mo sa amin na tulungan kang makahanap ng mga materyales na panggamot? Ilang araw na ang nakalipas, nalaman namin ni na Leader Whale, Master Lloyd, at ako na ang Snow Jade Ginseng, na hinahanap mo ay malapit sa Jade Dragon Snow Mountain sa Cloud Province. Kaya kaming tatlo ay nagdala ng ilang disipulo para hanapin ito, at totoo nga, natagpuan namin ang Snow Jade Ginseng. Gayunpaman, hindi namin inaasahan na mayroon ding mga tao mula sa ibang sekta na naghahanap ng Snow Jade Ginseng. Ngayon gusto na nilang agawin ang Snow Jade Ginseng, at wala tayong laban sa kanila, kaya kailangan nating magtago. Pero sa tansya ko ay hindi magtatagal bago nila tayo matagpuan. Kaya wala kaming ibang nagawa kundi humingi ng tulong sa iyo. Matapos makinig sa kwento ni Lucy Tanner, sa wakas ay naunawaan ni Manuel Bennett ang nangyayari. Tuwang-tuwa siya sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi niya inaasahan na si Lucy Tanner at ang iba pa ay nakahanap na pala ng ikapitong materyal na panggamot para sa pagpino ng spirit condensation pill para sa kanya. Hanggat makukuha niya ang Snow Jade Ginseng, ang huling uri ng materyal na panggamot lamang ang mawawala sa kanya. Kapag nahanap na niya ang huling uri ng materyal na panggamot, pinipino ang spirit condensation pill, at pagkatapos ay nakahanap ng isang mahusay na lugar para mag-cultivate, ang kanyang cultivation ay tiyak na papasok sa spirit concentration stage ng sabay-sabay. Sa oras na iyon, tataas ang kanyang lakas, at hindi lamang siya magkakaroon ng kumpiyansa na ipaghiganti si Prajna Bates kundi magkakaroon din siya ng sapat na kumpiyansa na sirain ang 10,000 of Swords Gate. Pinigilan ni Manuel Bennett ang kanyang pananabik at sinabing, Master Lucy, ipadala mo agad sa akin ang iyong lokasyon, at ako'y magmadaling pumunta rito. Isinugal ninyo ang inyong mga sarili sa panganib para tulungan akong makahanap ng mga materyales na panggamot, kaya hindi ko ito maaaring baliwalain na lang. Salamat po, Ginoong Bennett. Nagpasalamat si Lucy Tanner sa kanya. Pagkatapos ibaba ang telepono, natanggap ni Manuel Bennett ang lokasyon ni Lucy Tanner. Agad na sinabi ni Manuel Bennett kay Julia Stewart, Julia, mayroon akong isang agarang bagay at kailangan kong lumabas. Kung hindi ako makakabalik mamayang gabi, pumunta ka sa Penn City para makita si senior sister ng mas maaga. Pagkatapos sabihin iyon, si Manuel Bennett, na parang isang bagzo ng hangin, ay nagmamadaling lumabas ng opisina. Kabanata 600, Kabanata 600 tiyak na darating si Mr. Bennett. Manuel, may sasabihin pa ako sa'yo, bakit ka nagmamadali? Hinabol ni Julia Stewart ang pasukan ng opisina at sumigaw, para lamang matuklasan na nakatakbo na pala si Manuel sa di kalayuan. Yung walang yan na to, hindi ba pwedeng magtagal pa siya sa grupo kahit isang minuto lang? Napapadyak siya, nagalit, at pagkatapos ay nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa. Bukas ang kaarawan ni senior sister, ano ang ireregalo ko sa kanya? Matapos niyang pag-isipan ito, hindi niya maisip kung ano ang ibibigay. Kaya, kinuha niya ang kanyang mobile phone at tinawagan si Nancy Maddox. Morris, may oras ka ba ngayon? Pwede mo ba akong samahan sa mall? Gusto kong tulungan mo akong pumili ng regalo, sige, magkita tayo sa karaniwang lugar. Pagkalabas ni Manuel ng opisina, dali-dali siyang nakarating sa first floor lobby. Mabuti na lang at si Prajna Bates ang nagbibigay ng mga tagubilin sa front desk. Nagpapatrolya sina Lily Teasdale at Barden Bard kasama ang isang grupo ng mga gwardya. Kuya Bennett, ano ang pagmamadali? Nagmamadaling tumakbo palapit si Barden. Sumunod din sina Lily Teasdale at Prajna. Sabi ni Manuel, kailangan kong pumunta agad sa Cloud Province, sasama ka ba? Anong gagawin mo sa Cloud Province? Naguguluhan na tanong ni Barden. Sumagot si Manuel, para iligtas ang isang tao. Sige, syempre dapat tayong pumunta. Tumango si Barden at muling nagtanong, sino nga ba talaga ang ililigtas natin? Sabi ni Manuel, mag-usap tayo sa daan, tara na. Sige. Tumango sina Lily Teasdale, Barden, at Prajna, at tumakbo palabas ng gusali ng kumpanya kasama si Manuel. Nang makarating sila sa entrance,
pumara sila ng taxi at dumiretso sa airport. Habang nasa daan, ginamit ni Manuel ang kanyang telepono upang bumili ng 4 na tiket para sa susunod na biyahe papuntang Beauty City sa Cloud Province. Pagkatapos mabili ni Manuel ang mga tiket, sa wakas ay nagtanong si Barden, "Kuya Bennett, maaari mo bang sabihin sa amin ngayon kung ano ang nangyayari?" Naguguluhan ding tumingin sina Lily Teasdale at Prajna kay Manuel. Hindi ito itinago ni Manuel, at ikinwento niya sa kanila ang tungkol sa kanilang pag-uusap sa telepono ni Lucy Tanner. Matapos makinig sa kwento ni Manuel, sa wakas ay naunawaan na nilang tatlo ang nangyayari. Sabi ni Barden, medyo disente naman sina head chaplain at ang iba pa. Ngayong nasa panganib sila, natural lang na kailangan nating tumulong. Sino ba ang head chaplain na tinutukoy ninyo? Nagtatakang tanong ni Prajna. Dahil hindi sumama sa kanila si Prajna para lipulin ang mysterious Dr. Sect, hindi siya masyadong malinaw tungkol dito. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Manuel kay Prajna. Nakikita ko. Tumango si Prajna, kung gayon, kapwa sa emosyon at katwiran, dapat natin silang iligtas. Oo nga. Tumango si Manuel, ngayon, umaasa na lang ako na masisiguro ni head chaplain at ng iba pa ang kanilang kaligtasan at walang mangyayaring masama. Pagkalipas ng kalahating oras, nakarating na silang 4 sa paliparan. Pagkatapos ng maikling paghihintay, sumakay sila ng eroplano patungong Beauty City sa Cloud Province. Sa biyahe papuntang Beauty City, biglang may naalala si Manuel at sinabing, siya nga pala, pagkatapos nating malutas ang bagay na ito, kailangan nating magmadali papuntang Penn City bukas. Ha! Kinaibot ni Barden ang sulok ng kanyang bibig at sinabing, Kuya Bennett, bakit ka tumatakbo ng tumakbo at hindi ka man lang tumigil? Walang magawang sabi ni Manuel, ayoko rin, pero bukas ang kaarawan ni Senior Sister, hindi ko ito maaaring palampasin. Ano? Bukas ang kaarawan ni Senior Sister. Si Prajna, nawalan ng malay, ay nagreklamo, kapatid na Bennett, bakit ngayon mo lang sinabi sa amin? Noong nakaraan, binigyan ako ni Sister Vivian ng napakamahal na relo bilang regalo. Ngayong nalalapit na kaarawan, siguradong bibigyan ko siya ng isang malaking regalo. Pero ngayon, kailangan kitang samahan papuntang Beauty City para iligtas ang isang tao. Hindi ko nga alam kung magkakaroon ako ng oras para bumili ng regalo para kay Sister Vivian. Umiling din si Lily Teasdale at sinabing, Kuya Bennett, mali ka. Dapat sinabi mo sa amin ng mas maaga. Napakamot si Manuel sa ulo, tigilan niyo na ang pagsisi sa akin. Ngayon ko lang nalaman na bukas pala ang kaarawan ni Senior Sister. Pagkatapos nating iligtas si Sect Leader Tanner, maghahanap tayo ng oras para bumili ng mga regalo. Nagtatakang tanong ni Barden, ang Senior Sister na tinutukoy ninyo ay ang tinatawag na South Protection King, tama ba? Tutal, kalaunan lang naman niya nakasama si Manuel Bennett, kaya hindi pa niya nakikilala si Rebecca Stone noon. Gayunpaman, lagi niyang naririnig na binabanggit ito ni Manuel at ng iba pa. Oo. Tumango si Lily Teasdale. Lalong naging mousy sa si Barden, kaya, sino ang mas maganda sa pagitan ng Senior Sister na ito at ni Sister Stanley Wheeler? Sabi ni Prajna, parehong may kakaibang alindog sina Sister Vivian at Sister Stanley Wheeler, hindi natin talaga maihahalin tulad ang isa sa isa. Talaga. Nagliwanag ang mga mata ni Barden, kung gayon, hindi na ako makapaghintay na makilala siya. Sabi ni Prajna, Mr. Bennett, hindi naman mahalaga kung ano ang ireregalo natin sa kanya. Pero kailangan mong pag-isipang mabuti kung anong regalo ang ireregalo kay Sister Vivian. Tumango si Manuel Bennett, malalim ang iniisip. Sa katunayan, maraming taon na rin mula noong huli niyang ipinagdiwang ang kaarawan ni Senior Sister. Ngayon, dahil kaarawan ni Senior Sister, hindi niya pwedeng basta-basta na lang palampasin iyon. Ano ang dapat niyang ibigay sa Senior Sister? Kumunot ang kilay ni Manuel, pilit na iniisip ang mga bagay na iyon. Maya-maya lang. Nagningning ang mga mata ni Manuel nang sa wakas ay nalaman na niya kung ano ang ireregalo. Bukod dito, naniniwala siyang tiyak na magugustuhan ng Senior Sister ang reg-along ito. Mr. Bennett, nalaman mo na ba kung ano ang ireregalo mo kay Sister Vivian?
Mabilis na tanong ni Prajna. Oo nga. Tumugon si Manuel ng isang ngiti at tango. Sabihin mo nga sa akin dali, ano ang plano mong iregalo? Napukaw ang kuryusidad ni Prajna. Nagtinginan din sina Lily at Barden ng may pagtataka. Ngumiti si Manuel ng mahiwaga at sinabing, malalaman mo rin bukas. Angal ni Prajna, nako, huwag mo na kaming bitinin, sabihin mo na sa amin. Umiling si Manuel, hindi masaya kung sasabihin ko sayo. Nako! Inikot ni Barden ang kanyang mga mata, nakakainis naman. Dahil nanatiling tikom ang bibig ni Manuel at tumangging magsalita, walang nagawa si Prajna kundi ang sumuko. Medyo mahaba ang distansya mula River City hanggang Beauty City. Kaya, nang makarating sina Manuel at ang mga kasama sa Beauty City, 2:00 na ng hapon. Pagdating sa Beauty City, nagpara ng taxi sina Manuel at ang iba pa papunta sa Jade Dragon Snow Mountain. Kung titingnan mula sa malayo, ang mga alan-alon na bundok na natatakpan ng nyebe, nakahawig ng isang higanteng dragon, na lumilipad ng paalon-alon, ang siyang ipinangalan sa Jade Dragon Snow Mountain. Dahil ngayon ay peak season ng turismo, maraming turista ang nag-e-enjoy dito. Kuya Bennett, nasaan ba talaga sina Head Chaplain at ang iba pa? Tanong ni Barden. Kinuha ni Manuel ang kanyang cellphone, binuksan ang lokasyon at tiningnan. Ang lokasyon na ipinadala ni Head Chaplain ay nasa kalaliman ng Jade Dragon Snow Mountain, medyo malayo sa kinaroroonan natin. Tara na, kailangan nating bilasan. Sige. Tumanggaw naman sina Lily at ang iba pa bilang tugon. Di nagtagal, nakarating sila sa isang walang nakatirang lugar sa liblib na bahagi ng Jade Dragon Snow Mountain at mabilis na umalis ayon sa lokasyon. Habang dahan-daw ang lumilipas ang oras. Malapit nang lumubog ang araw nang hindi nila namalayan. Bandang 5:00 ng hapon. Sa kailaliman ng Jade Dragon Snow Mountain, sa isang lambak. Ang paligid ay natatakpan ng yelo at nyebe, na may napakababang temperatura. Sina Lucy Tanner, ang sect master ng Spread Moon Sect, si Christopher Whale, ang sect leader ng Dragon God Sect, at si Jeremy Lesser, ang master ng Primordial Chaos Sect, ay nagtatago sa isang kuweba kasama ang isang grupo ng mga disipulo. Lahat sila ay malubhang nasugatan. Si Christopher Whale, na nakasandal sa dingding, ay huminga ng malalim at sinabing, Ms. Chaplain, talagang darating ba si Mr. Bennett para iligtas tayo? Si Ivy Chaplain, na may matatag na determinasyon sa kanyang mga mata, ay nagsabi, magagawa niya, hanggat nangako si Mr. Bennett na ililigtas tayo, tiyak na darating siya.